Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Pentacles, the Emperor, the King of Pentacles, and the Seven of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, malaki yung chance na kung ano man yung problem ninyo ng person mo, pagtutulungan nyo ito na ayusin. Or pwedeng mararamdaman mo na yung person mo, talagang pinaninindigan ka niya or ginagawa niya yung paraan, gumagawa siya ng mga paraan para maging secured ka or maging stable yung relationship ninyo. And there's a possibility also na parang marami kayong maayos or marami kayong mga choice na gawin or marami kayong pwedeng gawin para maisaayos yung mga bagay-bagay sa relationship ninyo. Okay? And then we have here the Hermit, the Ten of Wands, the Strength card, and the Knight of Wands. So, marirealize nitong tao na to talaga na marami kayong pagsubok or pwedeng marami siyang naging naidulot sa'yo ng mga problema na kailangan niyang ayusin or pwedeng marirealize niya yung hirap mo sa relationship ninyong dalawa. Kaya parang hihingi siya dito ng sorry. Okay, and mukhang gagawin naman niya yung makakaya niya to make up for those mistakes, okay, or for whatever problems na nagawa niya sa'yo. And then we have here the Nine of Pentacles, the Page of Pentacles, and the Magician. And malaki yung chance na you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and mukhang mapagkakatiwalaan naman siya or reliable naman whatever it is na sasabihin niya sa'yo. And mukhang gagawa niya talaga ng paraan para maisaayos yung relationship ninyo na dalawa or para maramdaman mo nga na seryoso siya. Okay? And then we have here the Four of Swords and the Four of Cups. And because of that, maaaring you will feel parang kampante lang, chill ka lang dito. Okay? Na parang pinagmamastan mo lang siya, ganyan, na isinasaayos yung mga bagay habang pwedeng tinutulungan mo rin siya, ganon. Parang merong mga bagay pa rin na naiisip ka, yung mga disappointments mo sa tao na to, pero since nakikitaan mo siya ng effort, maaaring hindi mo yun pagtutuunan muna ng mga pansin, kaya parang kampante ka lang sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Four of Pentacles, which means na pwedeng magkaroon pa rin kayo ng difficulties when it comes to financial aspect, okay, sa relationship ninyo, but still it will not be enough reason for the both of you to give up, kumbaga, sa relationship ninyo na dalawa, na tipong gagawan nyo nga ng paraan para malagpasan ninyo yung mga pagsubok na yan and hindi kayo agad-agad bibitaw sa isa't isa.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Eight of Swords, the High Priestess, the Emperor, and the Four of Swords. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, pwedeng umiral yung pride ninyo. Pwede rin na umiral yung pagiging wais ninyo. Lalong-lalo na kung nasa isang sitwasyon kayo ngayon na parang nahihirapan na kayo. Na parang gusto mo na sa susunod na mga araw, yung wala ka namang maramdaman na problema. Yung parang gusto mo muna to take a break, to take a vacation, parang ganon yung parang mag-rejuvenate ka muna, ganyan. So, susubukan mo kumbaga na kumawala doon sa difficult situation na kinalalagyan mo ngayon. And then we have here the Eight of Cups, which is ito yung paglayo mo doon sa mahirap na kalagayan na yan. And then we have here the Five of Pentacles. Again, this is somebody who is walking away. So talagang sinusubukan mo, ginagawa mo. Hindi siya easy, talagang mahirap siya. Lalong-lalo na ngayong Pasko, kumbaga naandoon yung fear mo of being alone, being single ngayong Pasko, pero mas mainam na yung single ka, mag-isa ka, kaysa naman na sa isang sitwasyon ka na pinahihirapan ka lang. And then we have here the Four of Pentacles and the Moon. So medyo hindi ka rin sure wherever this is going to take you, but you want to hold on to yourself, to your pride, na talagang gusto mo muna ng wala kang pinoproblema sa mga susunod na mga araw. Hindi ka sure kung saan ka mapupunta, kung aalis ka dyan sa sitwasyon na yan, pero ayun, gagawin mo yon para lang maging okay ka. And then we have here the Eight of Wands, the King of Swords, and the Three of Cups. And habang ikaw ay nagbabakasyon or rejuvenating or inasikaso mo yung sarili mo or lumalayo ka sa mga bagay-bagay, suddenly merong mag-reach out sa'yo, makikipagbati sa'yo, manunuyo sa'yo, parang ganun. Or pwedeng trying to lure you back siguro, back into the trap. Okay, and then we have here the Page of Cups and the Seven of Cups. So, itong okay, so dalawang tao ito. May option ka. So, habang ikaw ay nagpapahinga, pwedeng mag-reach out sa'yo yung tao na nagpapahirap sa'yo para balikan ka. Pero may chance din na habang nagpapahinga ka, ay meron kang makikilala na bago. It can be also a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, meron kang option. Pero medyo syempre, hindi ka ganun din kasigurado dito sa bago na makikilala mo. Okay? So, pwedeng you will take things slow, getting to know this new person. And then we have here the Nine of Cups. Pero, makakaramdam ka ng parang contentment sa mga susunod na mga araw, kahit na sabihin natin you are not in a committed relationship. Parang happy ka na wala ka munang pinoproblema or iniisip. Happy ka nga na lumayo ka muna doon sa sitwasyon. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio.
para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Temperance card, the Three of Swords, the Tower, and the Four of Wands. Okay. So, sa mga susunod na mga araw, maaaring merong manggulo sa inyong peaceful or harmonious na buhay. Okay? Pwedeng this is a third party situation or ibang tao na magkukos ng kaguluhan sa pwedeng at sa celebration, sa Pasko, ganyan siguro sa isang salo-salo. Kaya na tipong okay na sana, peaceful na sana ang lahat-lahat, and then biglang may nag-cause ng drama or kaguluhan. Kaya pwedeng maapektuhan yung celebration or pwedeng relationship mo. Okay? And then we have here the Hermit, the Death card, the Star, and the Judgment card. Pero dahil ikaw ay magiging kampante or papahalagahan mo yung peace of mind mo sa mga susunod na mga araw, hindi mo basta-basta papatulan itong tao na ito. Parang you will stay calm, you will be wiser in dealing with this situation. Pwede na iiwasan mo na lang, parang titigilan mo na lang din, ganyan, na parang you will just hope and pray na whoever this person is na magkukos ng trouble will just go away. Na parang alam mo na yun yung best thing to do, okay? Rather than engaging doon sa kaguluhan na yon. Okay? And then we have here the Knight of Swords, the Chariot, and the Ace of Cups. Luckily, kapag hindi mo pinatulan itong tao na ito, it will just go away. Okay? Na pwedeng maging okay naman ang inyong celebration or inyong Pasko sa mga susunod na mga araw na parang punong-puno siya ng success or ng blessings. Okay? And then we have here the Fool and the Ten of Cups. So, parang whatever problem na meron kayo sa relationship or sa family, it can go away or pwedeng hindi mo na lang pagtutuunan ng pansin in the spirit of Christmas as long as you are all together and happy. Okay, and then we have here the Three of Wands. So, ang focus mo is moving forward, moving on to the future, and just leaving the problems behind or the past behind. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.